So hello guys, welcome to another Sociedad Pops vlog. For today's episode, mayroon tayong gagawing medyo kakaiba. Meron kasi kaming trip ng family ko sa Caliraya, and usually ang dinadala kong car is yung Honda Jazz namin kasi well, yun yung maluwag, kasi maintained. So hindi ko naman dinadala yung project car na to eh. So I guess this time around dali natin tong 99 Civic SIR. So I'm sure marami na rin naman gumagawa nung nag-out of town na nakalumang Civic. Pero I think in my case, hindi naman kasi siya garage queen eh. Hindi rin naman siya sobrang binibaby. Actually, halos everyday ginagamit siya kasi yun nga, ginagamit ko siya sa office. Pamasok siya. So I think ito yung magandang parang benchmark for those na gusto kumuha ng SIR na talagang gagamitin. Hindi yung parang itatago lang pang car show, car meet. So ito minsan naman nagka-car meet tayo pero mas daily talaga siya sa akin. So I guess itong episode natin is more for those people na interesado kumuha ng Civic SIR this year, 2026. Kasi honestly, 26 years old na tong model. So yun lang. So I think ako, POV ko lang to. Honestly, feeling ko ako naman yung pinakamalapit sa taong nagde-daily ng SIR. Yung box niya, stock. So ECU niya, hindi ko pinalitan. Before may box na nakakabit dito eh, pero binalik ko yung stock box. So internals, very minor. So more or less, stock SIR siya. So yun. So I think magandang benchmark lang for those na nag-iisip mag-maintain. Ngayon kasi hindi na masyado nire-recommend eh ng mga tao sa Reddit, sa Facebook, parang kuha ka na lang ng FD or FB na or mag-jazz ka na lang. Ang 90 Civic, pang na lang yan, pang purist na lang yan, mga enthusiast. So, what if hindi naman, gusto mo lang talaga nung 90s na Civic, diba? So, ito. So, para sa inyo to. Yun nga. So, hindi naman talaga siya sobrang 1,000 kilometers road trip. Ano lang to, hindi naman ganun kalayo. So, bibigyan ko kayo ng feedback about comfort, driving experience, mga watch outs. Ayun lang, tama na. Let's go! The next day. Okay, so at least ngayon makakapag-vlog tayo na maayos kasi underestimate ko yung ating travel time. Ginabi na tayo kagabi. So tuloy na natin ngayon, guys. So hello guys, nandito na tayo sa ating destination, which is Caliraya Lake. Kagabi, ayun, bumiyahe tayo, medyo madilim na. So this is a private resort na pinuntahan natin. And ayun, kita nyo naman yung dinaanan natin na medyo, hindi mo siya lubak-lubak, pero yan yung path. Concrete siya na pwede daanan ng tires, pero syempre dudulas-dulas ka rin, lalagpas yung gulong, medyo scary paggabi. So anyway, so ang topic natin today is an old Honda Civic, still road trip friendly. So when I say old Honda Civic, hindi naman to normal old Honda Civic eh. So marami na tayong pinalitan dyan. Hindi naman ganun kadami. Pero like, of course, yung suspension niya, iniba na natin. Yung wheels, yung tires, iba na. And yun. So marami pang mga hindi normal dyan sa Civic na yan. So let's go!
Okay, so dito sa resort guys, wala namang talagang proper parking na nakaalat. Medyo itatabi mo lang talaga yung kotse dito somewhere. So dito ko siya sinuksok sa putikan. Yan, so kinakagat na ako ng langgam. But ito siya, yay! We have successfully arrived. Yung Honda BRV ano yan, sa family ko yan. So, syempre makakarating yan dito kasi medyo reliable talaga ang Honda BRV. Magta 10 years old na rin yata to and out of warranty na. But ito ang ating focus for today. Ang aking 99 Honda Civic SIR. So, yan siya. Napataka na ng mga kung ano-ano at mga dahon. But it's safe. It is safe here. Quick, ano lang siguro, walk around. Actually, madumi lang naman siya. Wala namang kakaibang nangyari. Hindi naman siya sobrang layong road trip na hanggang Ilocos. Pero longer than usual natin. Kasi usually, paano lang naman to eh. Southwood, Alabang, Makati, QC. So, for me, ito na yung parang medyo challenging sa buhay ng ating Civic SIR, si CPZ. Road noise, medyo maingay. Kasi nga, nakakabit na yung ating semi-slick tires. These are Westlake na Sport RS 205/45 R16. So, if naka-drive na rin kayo guys ng naka-semi-slick na gulong, alam nyo medyo iba yung tunog niya. Hindi siya yung usual daily tire. May ugong talaga yan. So, isang factor lang if gusto nyong mag road trip na gamit ng isang naka-semi-slick. So, I guess important din malaman ang seat comfort kasi nga road trip. So, dapat medyo comfy ka pa rin after 2 to 3 hours or more na sitting in the same car seat. Okay, so ano ba ang seat comfort ng ating Civic? So, ito yung naka-install right now. These are stock seats ng Honda Integra DB8. So, yan. Hindi na siya SIR seat eh. So, medyo mas lower ka na nakaupo. I guess kasi railing kasi ito ng ng EG. So, 3 lang yung naka-bolt dyan. Safety, dapat 4. Pero for now, yun yung nakakabit dyan. So, may isa dyan na hindi nakakabit. Pero comfort ang issue natin sa passenger ko na nakasakay. Medyo hindi siya masyado comfortable kasi nga, well, one, ayaw niya ng sobrang baba and hindi naman to sobrang kapal ng cushion din. Ayan, medyo sport-oriented seat siya. So yun, pansin nyo rin, dito yung adjustment kasi nga JDM, dito yung height adjuster. Wala akong height adjuster dun sa driver side pero yan. For me, medyo hindi masyado comfortable ang sport seat pag long drive. Although may bolsters ka, yan. Pero, yun. Nakakangawit din. Matagal na yung aircon unit natin. I think ito pa rin yung original compressor if I'm not mistaken. So, maandar pa rin naman siya. Stock pa rin. Hindi ko naman pinalitan yung, kasi yung iba digital eh. At saka pag nagtutudin ka, di ba, medyo nandito na yata or nandito yung control. So, same lang, stock. Ang pinaka-issue ko dito actually, malamig, sobrang lamig na aircon. Ito, stuck na siya dito. Ayan o, di ko na siya mapainit. So, either malamig or sobrang lamig na yung kaya niya gawin. So, ayan o. Hindi mo na siya ma-atras from here. Ayun, first world problems, pero so nakakairita na malamig siya lagi kasi sasakit rin yung ulo mo. Ayun. Pero good thing na gumagana siya. Tama na, baka ma-jinx natin. Also, add ko lang din, nung uphill kami sa Kaliraya, actually daya na to eh, pinatay namin yung aircon. So, I mean, normally naman ginagawa niyo yun sa mga cars nyo dati nung mga 90s, di ba? Pero ngayon dapat di nyo pinapatay yun. Parang dapat kaya ng kotse yun. Pero for now, I think yun yung medyo daya sa test natin. Pinatay ko siya not because tumataas yung temp or nag-overheat. Gusto ko lang hindi mahirapan yung engine. So yun, loaded rin kasi yung likod eh. Pero overall, hindi ko naman siya binaby pa akyat. Mata lang, nasa temperature gauge. Okay siya. So yun. Akala mo, sobrang lowered eh.
Hindi, pero nakaganyan lang siya. Ganyan siya eh. Kaya parang bagsak na bagsak yung harap. Pero hindi naman ganyan talaga yung height niya. So next is driver fatigue. Well, syempre pagod kasi yun nga, hindi naman ganun ka-comfy yung seats at saka masanay ako i-drive yung Jazz namin sa mga long drive eh. Pero ito, okay naman. Fun fact, ang daming Civic dito sa South na every time may makakasalubong ako ng mga EK, lalo na yung mga Civic EK, nagpa-flash sila or nagbubusina. So, which is cool kasi parang community kayo na ganun. Yung mga hindi nagbubusina, bak mga mayabang eh. Fun yun guys, pag nagka-project car kayo. Feeling ko ganun rin with other brands like Toyota, Mitsubishi. Pag may nakasalubong kayong parang, uy, ganda ng build niya. Di ba? May ganun. Lumang ano na yun eh. Di pa yata ako panganak, ganun na yung mga car people eh. A few moments later. Hello, hello. Yung Kaliraya para siyang naging hotspot na rin lately for mga travelers, foodies, mga outdoor people na kasi before parang mas kilala siya as mga outdoor activities na yan, yung mga jet ski, ano pa ba, may mga kayak dyan, wala lang, sightseeing. So ngayon parang pinupuntahan na rin talaga siya for ayun, may mga cafes, may restaurants. So after nyo mag-sightseeing, tambay, yan, marami nang tinayo dyan. So ayun, hindi rin siya ganun kalayo guys. So, lalo na sa mga taga-South, mabilis lang din talaga siya puntahan. Magiging ano talaga siya, medyo tourist destination din kasi yun nga, cooler climate, may scenic views ka pa, pati yung growing number of cafes and restaurants. So, okay ito guys. Iwas na kayo sa Tagaytay, sobrang daming tao na sa Tagaytay. Mag-Tagaytay na lang kayo pag gabi. Yung mga walang tao, yun, walang traffic. So, I guess for this part of the video, mga ano ko na lang, mga personal quirks na lang nitong Civic natin na hindi nyo makikita sa other old 90s Civic. Sa road trip na to, ito yung pinakareklamo ko. Itong flimsy Taiwan na ano ko. Ano tawag dito? May tawag dito eh. Fender liner. Ayan, no? Ganyan yung tsura pag hindi original. Oh. Lumalaylay. So every time mag-corner ako to the left, yan, tatama agad yung gulong dyan. Maingay yan. Akala mo may nawawasak dyan sa loob ng... may bearing dyan, may axle na nawawasak. Pero ito lang yan. Yan, actually, butas na nga siya eh. Yan, kakatama ng gulong dun. Ano pa bang kakaiba dito? Well, of course, yung tint, factor din yan. Kung road trip worthy. Kasi... hindi rin kayo mag-i-enjoy kung mainit yung tint nyo. Pero so far tong X-Films, okay naman. Serves me well. Ano pa ba? Actually, coilover settings. Yun, matagal ko nang hindi pala na pag-usapan sa mga vlogs natin. And I think sa previous vlog na mention ko, pinalitan natin yung headlights niya. So ito, gamit ko ng ating Depot Civic 99 to 2000 headlights. Siyempre wala pang kay yellow yan, medyo bago pa. Pero yun, medyo sabog nga talaga siya. Yung buga ng ilaw versus Stanley, but does the job, sabi ko nga. Ito pa pala, medyo something nakakaiba sa atin. Wala kasi akong mudguards na kinabit. So, pag medyo ganito yung offset nyo, dito mukhang labas na labas eh. Pero hindi naman siya labas na labas. Sa angle lang nito. Pero yun, pag wala kang mudguards, ayun, madudumihan to parate. So wala naman siyang effect sa road trip. Worthy video natin. Pero point out ko lang yun. Wala kasi mudguard eh, kaya lagi nadudumihan yun. The next day. Okay, so ngayon, pauwi na tayo sa Southwoods. Normally, hindi na natin pinapakita yung pauwi. Pero just to prove na kaya naman natin umuwi at hindi tayo masastuck sa Kaliraya. Let's go!
Okay, so nandito na tayo sa Santa Rosa. Konti na lang actually bahay na rin eh. So tatapusin na natin tong vlog. So I guess going back to the question na is the 99 Civic SIR still road trip friendly? I think yes. Basta of course proper maintenance lang and depende rin naman kung anong gagawin nyo sa kanya. Like kunyari pinalitan nyo yung seats, yung suspension nyo, hindi stock, yung pagka-tune, yung mga ganun. So, if you maintain naman siguro stock lang talaga, 15s, yung tires mo 195/55 R15, walang issue yun. So, yun lang talaga. Sobrang proud ako dito sa 90s na Civic na to. Actually, looking back, kukuha sana ako ng Wigo or FD. Pero, nauwi lang ako sa 99 na SIR. So, yun. 2025/2026 na rin. Road trip friendly. So, yun guys. Thanks for watching. See you on the next vlog.